Mga minamahal na kapatid, ngayon nais kong makipag-usap sa mga pusong nangangailangan ng tagumpay, mga pusong nangangailangan ng proteksyon, mga pusong gustong makita ang kapangyarihan ng Diyos na nahahayag. Ipinapakita sa atin ng awit 19 ang isang bagay na kamangha-mangha. Ang mga langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. At kung ang mga langit ay nagpahayag, gaano pa kaya ang buhay mo na magpapahayag? Alam niyo ba ang kwento ni Esther, isang karaniwang babae na humarap sa nakamamatay na banta laban sa buong bayan niya? At alam niyo kung ano ang nangyari? Ginamit siya ng Diyos para sa isang ganap na tagumpay. Ang parehong Diyos ni Esther ay narito ngayon. Ang parehong kapangyarihan na nagligtas sa isang buong bayan ay makukuha mo rin. Kailangan kong maging tapat sa inyo. Tayo ay nasa isang digmaan. Hindi isang digmaan ng laman at dugo, kundi isang digmaang espiritual. May mga pagsubok na sumusubok kumubkob sa atin. Ang kaaway ay bumabangon laban sa ating buhay, ating pamilya, ating kapayapaan. Ngunit mas dakila ang nasa atin kaysa nasa sanlibutan. Maaaring umatungal ang kasamaan, maaaring subukang takutin tayo, maaaring magtayo ng mga pader upang pigilan ang ating pag-usad. Ngunit sa pangalan ni Jesus, idinideklara ko, walang hadlang na mananatiling nakatayo. Lahat ng bitag ay masisira, lahat ng tanikala ay mababali, lahat ng pakana ng kaaway ay mabibigo sapagkat ang Panginoon ang ating kanlungan, ating lakas, ating manliligtas. Itinuturo ng salita na ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid at nagpapasaya sa puso. Ang mga pasya ng Diyos ay totoo at makatarungan. Panginoon, ako'y dumadalangin na lahat ng kawalang katarungan laban sa amin ay mawasak, na ang lahat ng lihim na pag-atake ay mabunyag, na ang lahat ng pag-uusig ay matigil. Walang kasinungalingang paratang ang magkakabisa, walang lihim na sabwatan ang magtatagumpay, walang sumpang salita ang magkakaroon ng epekto. Mga kapatid, tayo'y nakasuot ng baluti ng Diyos. May baluti ng katarungan, may kalasag ng pananampalataya, may helmet ng kaligtasan. Hindi tayo lalaban sa ating sariling lakas, kundi sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Hindi tayo susuko sa panghihina ng loob. Hindi tayo uurong sa harap ng mga hamon. Ang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Panginoong makapangyarihan sa lahat, Diyos ng pagkakaloob, Hari ng langit at lupa, Ikaw ang may-ari ng ginto at pilak. Lahat ay sa iyo. Mula sa iyong trono, dumadaloy ang lahat ng kayamanan at pagkakaloob. Ang iyong salita ay mas mahalaga pa sa dalisay na ginto. Itinatanggi ko ngayon ang lahat ng kahirapan, lahat ng kakulangan, lahat ng kawalan, lahat ng espiritu ng limitasyon. Hindi namin tinatanggap ang mamuhay sa takot ng bukas. Hindi namin tinatanggap ang mabuhay sa ilalim ng utang. Hindi namin tinatanggap ang mabuhay na alipin ng pagkabalisa tungkol sa pananalapi. Sapagkat Ikaw ang Diyos na tumutustos ng lahat ng aming pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus, binabalik ko ang lahat ng sumpa ng kahirapan. Lahat ng negatibong salitang binitiwan na nagsasabing, hindi kami uunlad. Tinawag kami ng Panginoon upang mamuhay sa kasaganaan, upang tamasahin ang kanyang mga pangako, upang maging daluyan ng pagpapala, pagpalain ang gawa ng aming mga kamay. Lahat ng aming gagawin ay umunlad. Bawat binhi ay magbunga ng 100 ulit pa. Hindi lang namin nais na umunlad sa material na bagay. Nais namin ng kasaganaan ng kapayapaan, ng kaligayahan, ng pag-ibig, ng karunungan. Nawa ang aming tahanan ay maging lugar kung saan nahahayag ang kasaganaan ng Panginoon, kung saan walang kakulangan ng pagkakaisa, kung saan hindi nawawala ang iyong presensya. Nawa maranasan ng aming pamilya ang umaapaw na pagpapala mo. Panginoong Diyos makapangyarihan sa lahat, itinataas ko ang aking tinig na alam kong ikaw ay Diyos na nakikinig.
sumasagot na hindi kailanman malayo, walang luha na hindi mo nakikita, walang daing na nawawala. Nais ng aking buhay na maging upatotoo ng iyong kapangyarihan. May mga sandaling tila nag-iisa kami na walang nakakaunawa, na walang nakakakita. Ngunit ito ay isang illusion lamang. Hindi kami kailanman iniiwan ng Panginoon. Hindi kami nakakalimutan kahit pabalewalain kami ng mundo. Ang Panginoon ay nananatiling tapat. Panginoon, dumadalangin ako para sa mga nagdurusa, para sa mga umiiyak ng palihim, para sa mga wala ng lakas manalangin, para sa bawat taong nakakaramdam ng paglimot, para sa bawat pusong sugatan, para sa bawat kaluluwang pagod. Ikaw ay malapit sa mga may pusong wasak. Ngayon, inihahandog ko ang lahat sa iyo, aking mga pangarap, aking mga alalahanin, aking mga sakit, aking mga pagdududa. Sa iyong mga kamay lahat ay nababago, lahat ay naiibsan, lahat ay nagkakaroon ng bagong layunin. Panginoon, ang iyong kadakilaan ay hindi matatawaran. Ang iyong kaluwalhatian ay nahahayag sa buong lupa. Bawat bukang liwayway, bawat bituin, bawat paghinga ay patotoo ng iyong kapangyarihan. Sa bawat nalalaglag na dahon, sa bawat banayad na hangin, sa bawat ngiti, nararamdaman ang iyong presensya. Paano hindi ka pasasalamatan, Panginoon? Paano hindi ihandog ang aming buong buhay bilang papuri? Ang iyong kabutihan ay hindi nabibigo. Ang iyong katapatan ay palagiang nandyan. Sa oras ng kasaganaan, pinupuri ka namin. Sa oras ng kakulangan, pinupuri ka namin. Sa kagalakan, pinupuri ka namin. Sa kalungkutan, pinupuri ka namin. Sapagkat sa lahat ng oras, ikaw ay karapat dapat tumanggap ng aming pasasalamat. Nawa ang aming buhay ay maging salamin ng iyong pag-ibig. Isang awit na umaalingaw-ngaw sa lahat. Pinagpapala ang iyong pangalan ngayon, bukas at magpakailanman. Nawa ang aming kaluluwa ay magalak sa iyo. Nawa ang aming puso ay mapuno ng pasasalamat. Ang iyong salita, Panginoon, ang aming kanlungan at kalasag. Sa gitna ng kaguluhan, kapag lahat ay tila guguho, ang iyong salita ang sumusuporta sa amin. Nais naming manatiling matibay, nakasalig sa iyong salita. Ito lamang ang aming nag-isang pinagmumulan ng kapanatagan. Kapag kami mahina, pagod at pinanghihinaan ng loob, ikaw ang aming lakas. Kapag ang katawan ay tila ubos na, ang iyong espiritu ang nagbibigay muli ng sigla sa amin. Magagawa namin ang lahat ng bagay kay Kristo na nagpapalakas sa amin. Hindi mo hahayaan na ang aming mga mata ay tumingin sa mga pagsubok sa paraang magpapahina ng aming loob. Tulungan mo kaming ituon ang aming paningin sa iyo, ang may akda at tagapagpasakdal ng aming pananampalataya. Ang parehong kadakilaan na ipinapahayag ng mga langit, ang parehong kaluwalhatiang ipinahahayag ng kalawakan. Ang kadakilaang ito ay para sa inyo ngayon. Ang Diyos na nagprotekta kay Esther, na nagbigay sa kanya ng tagumpay laban sa mga kaaway, na nagbago ng isang banta tungo sa ganap na tagumpay, ang parehong Diyos na iyon ay narito. Lumabas kayo rito na protektado, lumabas kayo rito na tagumpayan, lumabas kayo rito na masagana, sapagkat ang Diyos ng awit 99 ay nangunguna sa inyo. Kung mayroong sino man dito na nangangailangan ng proteksyong ito, ng tagumpay na ito, ng kasaganaan na ito, lumapit kayo. Huwag ninyong dalhin mag-isa ang mga pasaning iyan. Isulat ninyo sa mga komento ang mga pangalan ng nangangailangan ng panalangin. Sama-sama tayong dumalangin, mag-subscribe sa channel upang patibayin ang ating komunidad ng pananampalataya. Panginoon, narito ang iyong mga anak, nagtitiwala sa iyong proteksyon, tiyak sa iyong tagumpay, umaasa sa iyong kasaganaan. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan ngayon.